Guys, so good day sa ating lahat. Meron tayo dito na namang NMAX version 2. So yung kanyang problema, ayan, sabi ng customer na pa-throttle body na ito sa iba, at ito ang nangyari. Meron siyang check engine, tapos yung minor niya, yan, kung maririnig nyo siya, ang taas, ayan siya. Then yung check engine niya, hindi yan nawawala. Okay, so ngayon dadiagnose natin siya gamit yung ating MSC 100 Pro X. So titingnan natin yung kanyang in-error, then titingnan natin yung magagawa natin sa motor na to para masolve yung kanyang problema. So bumili na rin siya ng IC spring kasi yung ginawa ng mekaniko, binanat daw, inunat ng mekaniko yung spring, pero sa nakita ko naman mukhang okay pa naman ang spring, reserva na lang niya ito. So ngayon, diagnose muna natin siya gamit yung ating MSC 100 Pro X. Ayan. So, sa mga V2, on lang natin ng susian. Ayan. So, naka-on lang siya. Tapos, hindi natin kailangan i-on off yan. Pasok lang tayo sa Yamaha. Ayan. Automatic search. Then, engine. Then, okay lang natin. Then, okay lang. So, ito guys, yung keyline nito, dalawang klase. Isang yung 3-pin. Ayan. At yung isang 4-pin. Yung 4-pin na yan yung ginagamitan pag magdadiagnose tayo ng ABS. So hindi natin gagamitin yan kapag mag-check tayo ng mga sensor ng FI. So ito kasi para sa ABS lang. So yan lang, tinanggal ko lang yung pinaka-cover nya. Then yun, pasok na tayo sa kanyang menu. So punta tayo sa read full code. Yan, always uunahin natin yung read, titingnan natin yung kanyang error. Yan, sa full code nya, ayan, makikita yung error nyo. P0507 high idling speed. So na-detect niya agad na yung minor ay mataas, may problema sa FID or IC valve, nakalagay dyan sa screen. Then sa history, ayun, so yun yung nakalagay na error niya. Pwedeng nag-stack or limit. Pag lumabas kasing error na yan, lalo sa mga V2, automatic yung program mo corrupted. Kasi kaya nag-i-stack siya at saka nagli-limit kasi yung program mismo hindi doon makapag-utos sa sensor na gumalaw yung sensor o yung IEC ng tama, kasi mismo yung program ay corrupted. Ayan. Sumasabay na rin yung 244 na yan. Tsaka yung P1, EF7. So yan, ang paraan dyan, hindi yan kasi na-erase. Program ang paraan niya para mawala yung history na yan. Then, pag pumasok tayo sa kanyang functional diagnostic, medyo loading lang. So makikita natin yung kanyang throttle position sensor ay 17. So good naman. So yung screw hindi naman ginalaw. Then next natin, targetin natin yung IEC erasure nya. Ayan, makikita natin dyan yung IEC correction value erasure ay 1. So ibig sabihin pag 1, no need to erase. Ibig sabihin kapag 1 dapat good na, pero sa kalagayan ng motor naka 1 naman pero ang taas ng idle. So mamaya makita natin sa monitoring yan. So hindi porke 1 siya ay okay na. Okay, so punta tayo ngayon dun sa monitoring. Tingnan natin yung kanyang percentage nya. Ayan, makikita nyo sa IC valve 52.5. So lagi kong tinuturo dyan na dapat ang kanyang value ay 30% to 15% dapat yan. So pag mas mataas doon, ibig sabihin corrupted yung program ng IEC. So sa mga ibang motor nare-reset yan gamit ang MST, pero sa NMAX version 2 hindi yan kaya ng MST. So gagawin natin yan, check muna natin, start muna natin yung motor. So pag naka-error 4, hindi nyo siya mapapaandar. So off on nyo lang susian. Ayan. So pag off on nyo, wala na yung error 4 na yon. Then pag NA, exit lang ulit, then pasok ulit sa monitoring. Ayan. Then start. Tingnan yung kanyang minor. Dapat ang minor niya ay masusunod ito 1.6. Pero dito nakalagay dito, yan o. So unang start 2,000, ang taas. So magkakaroon niya talaga siya ng check engine kasi meron siyang abnormal sa kanyang sensor. Then yung kanyang IEC valve nagta 28.5 pag umandar, ibig sabihin good ang spring. So yung spring niya binili niya, hindi na kailangan ikabit yun kasi good naman yung spring. Kasi pag yan umandar at naging mataas pa rin ito, ibig sabihin may problema ka sa spring. Pero sa kalagayan niya okay naman yung spring. Then yung kanyang throttle position sensor
0.64, 66 good naman. Then ang kanyang angle, yan 00 naman, ibig sabihin good. Then sa AFR nya, ayun, naglilin 14.7 ang target natin, nagsi 17. So kapag kasi may problema yung idle, konektado yung kanyang air fuel ratio. Ayan siya. So ang taas pa rin ng minor, di bumababa, oh. So ngayon gagawin natin, ipoprogram natin ngayon yung kanyang ECU. Pero syempre, mamaya pag hindi pa rin napatino yan, babaklasin natin throttle body. Possible baka may mga iba pang ginalaw doon or may singaw. Okay? So doon na tayo ngayon sa pagkakalas ng ECU. Okay yun guys, nakalas ko na yung ECU. At ito, yun, may mga bakat pa ng ngipin ng daga. So ngayon, magbubukas tayo ng software. Yun yung ating iPrag software. Ayan. I-run lang natin. Yan yung gagamitin natin sa ayaw magbukas. So hap tayo ng ibang software, baka na virus na naman. Okay, so open ko muna, mag-extract muna ako. Okay guys, so yun, extract ko na uli yung aking software. Gawa ng kapag naka-open kasi yung antivirus nya ay kinakain siya. Ayun. So ito na yung ating software. So ating ipoprogram ngayon ay NMAX version 2. So double click lang yan, then double click natin yung sa baba na yung IPR na yan, 256 IPR. Ayan, so may lalabas na program, then angat lang natin yung P+. Ayun. So ngayon kukunin natin yung ating tools. Ito guys, kasama to sa package. So ayan. So halagang 45,000 ito na yun. Okay, so wala na yung promo natin nakaraan. So ito na siya. Ayan. Then ito na siya. Ayan, tapos yung kable niya, may kasamang cable yan. Ayan. So ito, kasama sa package yan guys. So ang singilan ng program nito nasa 3.5. Map or program 3.5 singilan. Ayun. So ngayon isasaksak natin sa kanyang USB sa laptop. Ayan. So kasi walang lumalabas dito na iPrag, dapat nilalabas yan iPrag Plus. So double click ulit natin yon. Ito, dapat lalabas yan, iPrag Plus. Ibig sabihin connected na yung module natin doon sa laptop. Then iangat lang natin yung P+. Ayan, so gagawin natin, kasi reprogram lang yung gagawin natin. So punta tayo dito sa blue folder. Ayan. Then hanapin natin yung ating, ayan, nakalagay sa akin sa iPrag files, Yamaha 2, Keyless yung motor. So may nakalagay dito na may ginawa ko program dito na IEC reset. Ito, IEC program. Double click lang yan. So ito na siya. Ayan. Ngayon, susukat naman tayo dito sa ECU. Ayan. So sukat nito, same pa rin. Pwedeng 20, pwedeng 21. Ayan. So pagkasukat natin ng 21, iguguhit lang natin dito. Ayan. Then 60 naman, 60 mm naman dito. And dito naman. So ngayon nakabuo tayo ng cross na yan. So diyan tayo magtutusok ngayon ng karayom. Ito may kasama siya. Ayan, tutusok natin diyan. Then ito naman yung positive negative niya. So yung negative nito ay yan, ay pangatlo doon sa second layer. Ayun, so yung positive niya ay pang-pito. Ayan, sa second layer, pang-pito mula dito sa kaliwa. Then yung negative ay pangatlo mula doon sa kaliwa, second layer pa rin. Then ngayon yung karayom, itutusok na natin dito sa gitna nito. Ayan. Ayan, pagkatusok natin, i-click na natin dito yung F6. So may nakalagay dito na yan, device. Click natin yung F6 kasi kapag ka-connected siya,
lalabas dito ay register. Okay, so pag hindi mo na itama yung tusok, ayan, so gagalawin mo lang ito, hahanapin mo yung pinaka-pin sa loob, then lalabas ang register. Pag na-register na, i-write na natin. Click natin yung, kapag nag-register, i-click natin yung F2. Okay, so ngayon register muna tayo. Okay guys, so dapat lalabas yung register na yan, ready. Then i-click na natin yung F2 kapag ready na siya. Okay, and guys, pag mag-write ka, naklik mo na F2, ganyan yung lalabas sa kanya. So nakatusok tayo dun sa ECU. So hintayin lang natin yan mag 100%. Gagawin ang motor ng maayos at tama. Garantisadong gawa ay pangdalubhasa. Mekaniko, simple lang gumalaw at hindi nandadaya. Mekaniko, ang customer ay masayang uuwi at aandar ang motor ay banayad na. May motor ka bang nasira na lumalala? Dahil sa mekanikong puro lang sa hula. Kalikot dito, kalikot doon. Problema ng motor di pa rin mawala. Pinakamasakit, pinabili ka pa ng pyesa. Oh shit, hindi naman palayo ng sira. The best lumipat ka na dito sa mekanikong tapat na gumawa, di ka mapapahiya. Team Solid, sila ang tunay na mekaniko na may talino at gawa na ang motor mo ay alaga na maturuan ka pa ng tama. Garantisadong sakto ang gawa. Gagawin ang motor ng maayos at tama. Garantisadong gawa ay pangdalubhasa. Mekaniko, simple lang gumalaw at hindi nandadaya. Mekaniko, ang customer ay masayang uuwi at aandar ang motor ay banayad na. Umiikot sa Pinas para magturo ng advance. Dalayan ni Aaron Mekaniko na tapat ang salita. Mapa FI basic advance na aralan ay dala. Makikinig lang ang mekaniko, susundan lang ng paggawa. Ang mekanikong kontento sa gawa. Di mo makikitaan ng paninira ng kagaya ng iba. Halos dami ng pila, hindi pa rin masaya. Ang hilig kasi sa bangayan na wala namang mapapala. Pinakamalupit at pinakamaganda, husayan mo at tahimik nang gumawa. Saktong singilan, saktong galawan, para ang customer ay umuwi ng masaya. Kay Aaron Mekaniko sigurado panalo ka. Team Solid nga kasi sa pagtuturo, subok na banayad ang motor, pati ang makina, at ang motorsiklo ay tumakbo ng walang sira. Guys, so 100% na, then okay na yung ating program. Ngayon tetesting natin tong ECU doon sa motor, kabit na natin. Okay, so doon tayo sa pag-install doon sa kanyang, ayan, so dito natin binakbak yan. Guys, so yun, na-install na yung ECU. Ayan, na-install na siya. Then ngayon, on natin yung susian. Then tingnan natin yung kanyang IEC percentage or yung kanyang calibration. So tingnan natin yung fault code. Tingnan yung history, no trouble code na. Kasi pag na-reprogram, lahat yung burado. Hindi kasi kayang i-erase yan ng diagnostic tools. So sa data monitoring naman, ayun na siya, oh. So hindi pa umaandar yan, 27 na siya. Ibig sabihin, good na yung program niya. So ngayon, kapag good na yung program, hindi pa rin sumunod yung andar ng motor, mataas pa rin ang minor, ibig sabihin, may problema dun sa mechanism or sa throttle body. May mali dun sa ginawa dun. Then sa kanyang functional diagnostic, dapat yan 0. Kasi yan yung, kumbaga, 0 program. So kapag umistart yan, saka pa lang siya magkakaroon ng 1. Ayan, naka 0 yun. Ibig sabihin, naka-program na. Okay, ngayon, i-start natin yung motor. Ayan, pakiramdaman natin yung kanyang andar. Kung ano magiging andar niya. So, ito, 52 kasi naka-error 4. So, off, on. Ayan, so, pasok ulit tayo sa monitoring. Okay, so 27. Start natin. Tingnan natin kung ano yung kalagayan ng motor.
Ayan guys, so 1.6 agad. So hindi pa kinakalas ang throttle body, tsaka banayad yung andar. Ayan. So makikita nyo sa parameter. Ayan. So tingnan nyo guys kahit erasure 1, kailangan mo siyang i-program para tumino yung minor. Corrupted yung program. Ito pala tandaan natin na corrupted yung program. Laging wala namang ibang clue kundi yung IEC valve. Kasi once na mas mataas yan sa 30, lean yan. Then yung kanyang EFR, ganun din yan, maglilin. Ayan. So dapat ang kanyang EFR yan, konektado sa IEC yan. Once yung IEC ay corrupted, lean talaga yan. Ito optimal 13 point plus Then yung amoy ng ano niya, yung amoy ng kanyang tambucho, mabango na siya. Hindi siya amoy gas or hindi siya amoy ipis. Ayan. Okay, so okay na yung motor guys. Banayad na siya. So bubuin na lang natin to. Ayan. Nakuha naman na siya sa program. And yun guys, sana may natutunan naman kayong konting idea. Then sa mga gustong bumili ng tools na yan, available pa rin yan. So meron tayo ditong ayan, yung mga set na yan, pang Honda, pang Y-Connect, pang MT-03, pang Rusi, pang Benelli, pang Victorino. Ayan, kompleto tayo ng tools yan, pang Raider, pang all Honda version 1 and hanggang version 3. Available yan sa tools na yan. Okay? So magandang araw sa ating lahat. Bye bye.